Magandang gabi po mga kapatid. Patuloy po tayo sa pag-share ng mabuting balita mula sa Diyos upang marami pang kaluluwang maliligtas. Pero bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat sa gabing ito. Muli binigyan mo ako ng pagkakataon upang makapag-share ng iyong mga salita sa lahat na taga-subaybay ng ating channel. Lord, maraming salamat na bigyan mo po ako ng karagdagang katalinuhan upang matagumpay ko ang mayayag ang mga banal na salita sa gabing ito. At na may Panginoon siya sa atin mga aking puso't isipan, kung ano man nakita mong karumihan. Naway, Lord, linisin mo ako ng iyong banal na dugo, patawarin mo ako sa aking pagkasala, at hindi na pinapatawad ko rin kung mayroon mga nagkasala sa akin. At patuloy lang po na inaalay ko po ang aking buhay, kasama aking mga mahal sa buong lahat na makapanood nito, Panginoon, at makapakinig ng video nito. I-bless mo po at naway loobin mo, Panginoon, na mabuksan ang kanilang spiritual na pangunawa, pag-iisip upang maunawaan nila, Panginoon, ang iyong mga banal na salita upang sila rin po ay maligtas. Ama, maraming salamat. Pinatuloy kita at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming sariling tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang kulit ko, pero mga kapatid, ang baling makulit. Ang mahalaga, makapag-share ako ng mabuting balita mula sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, sa panahon ngayon, ang dami nang nangyayari sa sanlibutan, bagyo, lindol, hindi natin po ano mga pangyayari ito. Mga kapatid, hour ago lang mayroon na namang isang malakas na lindol sa Alaska, kung saan ang unang kalagayro na 8.2 magnitude mga kapatid, sa ibang istasyon 8.1 magnitude. At mayroong mga paalaala mga kapatid na kahit dito sa atin sa Pilipinas na kailangan po mag-iingat po tayo dahil sa lakas ng lindol na yon. Maaaring magkaroon ng tsunami, yung mga malapit na mga lugar sa tabing dagat. Mag-ingat-ingat po dahil hindi natin po alam kung ano ang sunod na mga pangyayari. Hindi lang ito kapatid sa mga Alaska, kundi sa China, sa Germany, sa Belgium, Canada, Japan, kapatid, dito sa atin, lahat po, talagang hindi natin maunawaan ito. At ang alam lang natin mga kapatid na ang lahat nito ay nasa control ng ating Panginoon. Kaya po, dapat po natin na bigyan ng pagkakataon naman ng ating mga sarili, dahil nga kung napansin ko po kung ano yung galing ng ating Panginoon. Sa totoo lang, ang ating Panginoon napakagaling, magaling sa lahat ng bagay, sagana sa lahat ng bagay. Ano man ang kailangan mo, hingin mo lang sa Panginoon, ibigay niya sa iyo mga kapatid. Pero mahirap din kasi ito sa mga taong hindi naman nakakilala sa ating Panginoon. Dahil kung minsan, napapansin mo, kahit sa kanto lang mga kapatid, sa kanto, kung ano ang galing ng Panginoon, hindi ko napag-usapan yan. Ang napag-usapan ng mga tao kung ano kagaling yung manok, sa sabong. Kung ano kagaling ang isang artista. Yan na marinig mo sa kanto. Pero ang kagalingan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi ho natin yan marinig sa ating kapwa. Dapat ho
ang kagalingan ng Diyos, dapat ipagbibida natin ito, no? Hindi po natin ikakahiya, no? Ang salita o ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin. Dahil siya po ay makapangyarihan, ang lahat po ay nanggaling sa Panginoon. Kaya dapat din po na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ang problema ng mga kapatid, no? Kasi dito sa sanlibutan, dalawa lang po ang uri ng tao. Believer, no? At saka unbeliever. So, kung believer ka, no? Sa Panginoon ka, naniwala ka na may Diyos, no? Nagpapasakop ka sa ating Panginoon Diyos, dahil ang ating Panginoon Diyos, siya po ang ating tagapagligtas, no? Ngayon, kung hindi ka pa sasakop sa Kanya, kasi sino ka pasakop? Mga kapatid, alang-alang sa ating mga kaligtasan, bigyan natin ng pansin ang ating mga sarili. Alamin natin, mga kapatid, kung saan tayo galing at kung sinong lumikha sa atin. Sino ba ang dapat natin na pasalamatan? Kasi sino ba tayo dapat sumunod, no? Kasi sa sanlibutan ito, dalawa lang po. Isang matuwid, isang di matuwid. Ang Panginoong Diyos ay matuwid. Kung wala ka sa Panginoong Diyos, saan ka po? Sa hindi matuwid. Sino ang hindi matuwid? Yung diablo, mga kapatid, no? Kung balikan natin, kapatid, yung Juan, no? Juan, para lalo natin, no? Nabasa ko natin nung nakarang gabi ito, Juan 1:12, no? Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, hindi sa kita ng laman o sa kagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, mga kapatid, tingnan natin. Yan natin ito ulit ng unawain natin ito, no? So, kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, no? Isisilang ka uli, mga kapatid, ano? Sabi dito, no? Ngunit ang lahat na tumanggap ay at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya na ng karapatang maging anak ng Diyos, no? Hindi po na ikaw isinilang sa laman, tayo nga po yun, o sa kalikasan, no? O sa kagagawa ng tao. Yun ang mga bagay na yan po. Dito yan sa sanlibutan. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, sila po'y isinilang muli, no? Sa Espiritu, no? Hindi sa pita ng laman. Kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, mga kapatid, direct na pinagkalooban ka ng Diyos ng karapatan na maging anak, no? Bakit? Dahil tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, no? Ikaw po ay isinilang, no? You're born again by the Spirit, no? Mga kapatid, yan ang ibig sabihin dyan. Ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu Santo, no? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya po, napakabuti ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Dapat lang po na siya po ay atin na bigyan, no, ng halaga sa ating buhay, dahil siya po ang makaligtas sa atin, sa ating mga sa ating buhay. Alam naman natin na misa sa atin ay makasalanan. Walang isa sa atin na malinis sa harapan ng Diyos. Tayong lahat po ay nagkasala. Kaya, mga kapatid, kailangan po talaga tayo na lumapit sa Panginoon, no? Yung bagong buhay, no? Tanggapin natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin, dahil alam naman natin silang po ang makapagligtas sa atin. At anong sabi niya, wala pong makakarating sa Ama kundi sa pamagitan niya. Totoo yun po. Dahil sa panahon na darating, no? Sa second coming ng ating Panginoon, hindi ho
maghuhukom ang Ama, ang maghuhukom ang anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus. Kaya totoo ang sinasabi niya na wala hong makarating sa Ama kundi sa pamagitan niya, dahil siya po ang maghuhusga sa bawat isa sa atin. Dahil lahat ng bagay, Panginoon, ang mga kapatid, ginawa natin, mabuti man o masama, magsusulit natin yan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. At tandaan natin, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, kahit na yung tumusok, no, sa kanyang tagiliran ng sibat, no, pagdating ng araw na yun sa sikod kanin, makikita, sila po ay magkitang dalawa. So kaya mga kapatid, tandaan natin, no, na dapat lang talaga na tayo po ay magsisi, no, sa mga nangyayari ngayon. No, ang sabi ng Panginoon, madali na lang po ang kanyang pagbabalik. At ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, wala pong nakakaalam nito. Kahit sino, mga kapatid, ang nakalagay sa Bible, no, kahit ang ating Panginoong Hesus, no, hindi ang Ama lang sa langit ang nakaalam kung kailan siya muling bumalik. Ang kanyang pagbalik, mga kapatid, kukunin niya ang lahat na para sa kanya. So, ang mangyayari dito, kapatid, lahat, no, na hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesus, sila po ay bilong sa Antichrist, mga kapatid. Bakit ko nasabi ito, mga kapatid? Kung wala ka sa Panginoon, saan ka? Hindi ka kasama, mga kapatid, maiwan ka rito sa sanlibutan. Yan po ang katotohanan. Kailangan po, no, pasakop tayo sa ating Panginoong Hesus, no? Sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon, dahil kung atin lang kalooban ang ating susundin, wala pong mangyayari. Dahil po tandaan natin na ang plano ng Diyos, no, hindi ho natin plano. Ang pag-iisip natin, hindi po pag-iisip ng ating Panginoong Diyos, no? At ang kalooban natin, hindi po kalooban, no, ng Diyos. Ang ating kalooban masama. Ang kalooban ng Diyos ay napakabuti, mga kapatid. Kaya alang-alang sa ating kaligtasan, mga kapatid, no, kahit kaunti lang yung nanonood sa aking video, nagpapasalamat ako. Kahit wala po akong subscriber, basta marami lang pong manood, Panginoon, mag-view ng aking video. Maraming salamat sa Panginoon, dahil nga po sa isang bagay nga ang pagsishare ng mga salita ng Diyos, no, ito po ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil nga po yung hindi pa nakabasa ng Bible, magkaroon po ng karapatan na kapag narinig niya ito, no, tingnan niya, dahil sinasabi ko naman dito kung anong verse, no, dapat niya tingnan, no, pag mabasa. Kaya titingnan niya po ito, katulad din sa mga ginagawa ko, mga kapatid, noon, na kapag hindi ko maunawaan, ano, pag alis ng pastor, patahimik-tahimik lang ako niyan, kasi pupuntahan ko yung Bible, no, alamin ko yun, basahin ko yun, mga kapatid. Once nga hindi po nagkatugma, no, yung paliwanag ng pastor at sa binabasa ko, the second time nga mag-meet kaming dalawa, siya po ay aking tanungin, no, gusto kong maliwanagan ako sa hindi ko maunawaan. Ngayon, dahil siya po ay pastor, karapatan naman niyang ipaunawa sa iyo ang lahat ng bagay nga hindi mo naunawaan dito sa Bible. Kaya kapatid, dapat lang natin ito na dapat natin talaga alamin, Panginoon, ng kung ano po ang nakakabuti sa ating buhay, dahil hindi po tayo nilikha ng Diyos, no, na magyabang dito sa sanlibutan nito. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na maglasing, hindi po. At saka tandaan natin, mga kapatid, no, mag-ingat tayo sa kaadik-adik natin ito sa cellphone nito. Itong mga gadget na ito, mga kapatid, mag-ingat tayo, dahil cellphone po, no? Your phone can bring us, no, can bring you into hell, mga kapatid. Dahil nga po, ang alam ko lang sa pakikiapid, mga kapatid,
no? Nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible. Pagka narinig ko yan, sabi ko, ganun ba? Kapag yung salitang pakikiapid, nagkasala ka sa Panginoon, yun po yung may asawa ka na, naligaw ka pa sa iba, parang nangirida ka. Yun po ang nasa isip ko dati. Yun ang ibig ko sabihin dati sa pakikiapid. Pero mga kapatid, ganun din po ang mga bagay. Pero maraming ibig sabihin mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ang mga bagay-bagay mga kapatid na binibigyan mo ng panahon, no? Ng higit sa Panginoon, yan po ay pakikiapid po. Kaya yung mga mahilig magkaroon ng email, mga kapatid, bahala na po yung Panginoon sa inyo. Wala ho akong karapatan na maghusga sa inyo. Pero ang isang bagay na binigyan ninyo ng higit, no? Na panahon sa ating Panginoon, pakikiapid po. Magkasala po tayo. Sa araw ng linggo, ang lahat na dapat magsamba, yung inuuna yung pag-iinom, pagsusugal. Mga kapatid, bahala na po ang Diyos ang maghusga sa inyo. Wala akong karapatan dyan. Ang alam ko, yan po ay hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, wala na po tayong time. Muli, ako nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy mga kapatid na ako'y mag-share ng mga mabuting balita mula sa ating Panginoon. Ako po ay mangungulit sa inyo, mangungulit para mga kapatid maunawaan ninyo ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat Panginoon. Pinupuri kita o Diyos, no? Sa lahat ng bagay. At muli inaalay ko po ang aming buhay kasama ng ating pamilya. Ingatan mo po kami Lord sa aming pagtulog sa gabing ito. Sa aking mga anak na sa ibang bansa, mga kapatid, Panginoon, ingatan mo rin po sila, lahat po mga anak mo na taga-subaybay, Panginoon, sa video nito. Pagpalain mo po, Ama, pinupuri kita, pinapasalamatan sa tayong pangalan ng iyong butong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat Panginoon at maraming salamat mga kapatid. Bukas naman po. Bye.